dala niya ang mabuting balita at Mag-ano muna dala niya tayo? ang mabuting balita. Pray muna tayo. Saglit. Hindi nga nakikita niyo ba itong mga ano natin? Prayer muna tayo. Ano ba to? Sige, mag-pray muna tayo. Sino mga pray natin? Sinong schedule natin prayer? Ikaw na, Brother Anthony. Nandiyan ka naman eh. Nakamute ka, Brother Anthony. May mga pasyente tayo nakasapaligid, baka Oo, bigla sige, sige. mag-behave. Okay, okay. Grabe. Uh, Kasi sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, uh, okay, may mga pasyente ako nandito binabantayan apat. Baka biglang may mag-behave, nakapikit ako, bigla ako atakihin, baliin yung ulo ko, di ba? Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo uh, ako, di ba? Alam ni yeah. Brother Charles yan eh. Mm. Eto kasi yung mga pasyente na to, Uh, may mga behavior sila, mga mental issue. Kinakailangan Ay, yung mata mo, yung mata mo hindi dapat mawala sa kanila. Anumang segundo, pwede silang may magawa, 'di uh. ba? tama. Para ba Kaya mamaya nagpe-pray ako, nakapikit ako. Hindi ko alam yung isang pasyente nasa likod ko, may hawak na siyang silya, babanatan niya namin. Hahampasin niya para ba na ako. para ba yung nagpe-pray ka tapos ang daming langaw nakamata ka gumagano no? Di ba? Kaya Pilipinas. Yung iba naman maintindihan tayo eh ng Panginoon. nagpray bago yung paggising pagmata ng pagtingin bukas ng niya mata niya wala nang pagkain. Tsaka dito sa mga alam ni Brother Charles yan, yung pag nagtrabaho ka dito sa mga pasyente na may mga mental issue, Mm. dapat lagi kang alert. Expect the unexpected, be prepared. Yan ang code name, kaya 30 years na ako dito hanggang ngayon. Mm. Mag-retire na ako, nandito pa rin ako sa ganitong field kasi nandito yung passion ko eh. Kumbaga sa hindi Mm. man ako ginawang ministro ng ating Panginoon, nung dinala niya ako sa Amerika, naglingkod ako sa mga Amerikano. You know? Amen. Pero Amen. bibigyan tayo ng pera ng Amerikano, katulad ni Brother Ador, may mga pensionado kami. Yun ang reward. Alam ni Brother Charles, yan ang reward na binigyan ng Amerikano sa atin, na binigyan kami ng dollar pension. Kaya kung ipagkaloob na ng Panginoon na kami manumbalik diyan, kami nila Brother Charlie, nila Brother Dave Cahudo, ay makakapagbahagi tayo sa iglesia ng Panginoon kahit na konti. Di ba? Amen. Amen. Mhm. Mm. Kaya, Ha? Okay na, mag-pray na tayo. Si ano natin is brother na lang pag-pray natin, Brother Jack. Quick prayer opening. Sino? Brother Jack. Brother Jack daw. Ano bang Kaya brother? Okay. Si Brother Okay. Jack ang gusto ko makasama sa ating paglalakbay sa bawat sulok ng daigdig ay ng Pilipinas. Amen. Okay. Pinakagusto ko sa mga salita Okay. ng ating Panginoon, talagang lahat tayo gusto natin yung pinakapuso ng Biblia, yung John 3:16, di ba? Oh. Madali na 'yon. Ibig sabihin Oh. besides sa John 3:16. Ha? How about Mas maganda yung binabanggit ko rin sa mga aking mga kaibigan, yung John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Okay, okay. simulan natin kay Brother Jesse Kansas. Oh. Okay po, Right. Kanyas. magandang umaga po. Medyo napatagal ang bakasyon, dami pong mga gawa dito. Ang Oh, summer. ibabahagi ko pong soul winning verse at napapanahon, lalo sa buong mundo, ito pong sa Second Chronicles 7:14. Ayan. Second Ang Chronicles nakalagay po, 7:14. ang nakalagay ho doon, ngunit sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, taligdan ang kanilang mga kasamaan, diringgin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang kasaganaan at kasiwasayan. At kasama rin po dito yung patatawarin ko sila. So dito Amen. po sa verse pong ito, mga kapatid, kung babalikan po natin yung pinaka-historical background, yung sa time po ni Haring Solomon na magkakaroon po ng inauguration po yung templo, nanalangin po itong si Haring Solomon at sa pamagitan po ng panalangin, malalaman po natin kung paano po tumutugon
ito pong si Lord sa prayer, nagpababa po siya ng apoy. So yan po yung mga sign nung unang panahon Mhm. at ang mga handog ay tinanggap po ng ating pong Panginoon. Dito po sa insight na to na pwede rin po nating ma-share sa lahat, lalo ngayon po ay napapanahon po yung kalamidad na sabi ko nga po parang i-break po yung time ni Noah. Bagaman hindi naman talaga ganun kaano, pero patatlong linggo na po ang bagyo natin dito sa Pilipinas. Patatlong linggo na po. Pumasok na naman po ngayon itong bagyong Rosa. Ayan, akala ko po okay na po ngayong Monday. Marami pong gagawin ang lahat ng mga anak ng Diyos. Kaya nga lang, yun pa rin po. So dito po, ang may babahagi ko po dito, yung kondisyon sa pagtawag natin sa Panginoon. May pinagagawa po ang ating pong Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Pero doon sa unang binanggit niya po, yung pong ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Ito po yung unang puntos, magpakumbaba. Maraming mga tao po, even mga Christians ngayon, na hindi na po nakikita po yung humility. Ito po yung unang puntos, humility. Kailangan ito po ang ating pong idamit sa buo nating pagkatao kasi hindi tayo papasok sa mystery ng panalangin na ito po yung pumapangalawa. Yun po yung makikita po natin sa verse na yan. Kasi sa Bible, meron pong nanalangin na ugod ng yabang. Kung naalala po nyo yung kwento po ng Panginoong Yesus sa Lucas chapter 18, may nanalangin ho doon na Pariseo, isang religious leader. Mhm. Ang yabang pong manalangin. Lahat daw ginagawa na niya, nagbibigay daw po siya ng ikabu, tumutulong sa kapwa. Kaya nga lang po, napansin niya po yung isang publikano ho doon, yung tax collector, sinumbatan niya pa, hindi katulad nito. So, ang tanong ng Panginoon, sino dito ang dininig ng ating Diyos? So, alam mo natin, hindi tayo papasok sa mystery ng panalangin kapag wala tayong humility. Yan po yung unang puntos, humility, mga Humility. kapatid, kapwa ko Opo. manggagawa. Saka pa lang Amen. tayo papasok doon sa paglapit natin sa Panginoon. Yung pagpapakumbaba, kasama na po dyan yung mga kahilingan po natin sa buhay po natin. Ipagkakaloob po niya yan. Yung prayer. Mhm. Ayan. So, magpakumbaba, manalangin. Then, yung pangatlong puntos, hanapin ang aking muka. Ito yung pong, yung seek my face, ito yung tumutukoy naman po sa malalim nating ugnayan sa Panginoon. Yung lagi tayo nagbabasa ng kanyang salita, lumalalim tayo, nagkakabisa tayo ng mga talata, mga chapters. Kasi pag makikipag-usap po tayo, pansinin po natin, sino dito pa magpe-pray? Inaabot lang po ng 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Kasi hindi ganun kalalim ang pagkakilala nila sa ating Panginoon. Yung ibang mga nakapagsubok na po ng mga leader, ng mga pastor, mga workers natin na lagi sila nagbabasa ng minsan pa nga minimemorize ang verse to verse. Ang ginagawa nila para lumalim po sila sa dasal, kasi totoo po, nakakainip pong mag-pray na walang direksyon. Naranasan niyo po yung mga kapatid? Minsan magkasama-sama tayo, maghawak-hawak, sasabihin ng isa natin, Amen, Hallelujah, Amen. Mamaya kumakamot na po ng ulo. Mamaya tumitingin na sa orasan, ang haba naman ng walang focus. Pero pag ito po'y gagawin po natin sa Panginoon, mga kapatid, na tayo po'y meron tayong devotion, ito po yung pangatlong puntos, yung devotion natin sa Lord, lalalim at lalalim ho tayo. Katulad po nung akin pong napanood nung isang araw sa YouTube, na katulad tayo ng mga isda na bakit kapag may bagyo, hindi na aalintana ang mga isda kasi naandun sila sa kalaliman. The more na nandun daw po sa kalaliman yung mga isda, kalmada ang kalagayan nila. Ganon din po pala tayo mga kapatid, kahit may bagyo, kahit may sigwa, dahil malalim tayo sa Panginoon, hindi tayo nangangamba. Amen? Amen. Amen. Okay. At Si yung ano pong naman? panghuli, ito po yung talikdan ang mga Okay. kasamaan ay Sige. tumutukoy sa repentance, pagsisisi. Mga kapatid, Mhm. alam po natin, kailan ba nangyayari ang pagsisisi sa harap ng Panginoon? Alam natin, once lang yan, minsan lang yan. Pero sa ating kapwa,
Alam naman ho natin na marami talaga tayong mga kapatiran, minsan kaaway, kagalit, na talagang nagkakagalit, hindi nagkakapatawaran. Pero sabi nga po ng isang alagad ng Panginoon, Panginoon, ilang beses ko ba patatawarin ang aking kapwa? 7 beses ba? Sabi ng Panginoon, hindi ko sinabing 7 beses, kundi mamito-mitong beses. So, ibig sabihin po, prolong, pangmatagalan, damo na tayo buhay, damo na tayo may lakas, may hininga, at Mm. lumapit ang ating kapatid at humingi ng kapatawaran, patawarin po natin. Okay. Especially tayo Amen. po ay mature. May talata pa akong ibabahagi sa inyo, 2 lang po ito at dito ako magtatapos para nakuha ko na yung oras. Pero sana po meron tayong nakuha puntos. Ayan, sabi po sa Matthew chapter 5:23 to 24, kung ikaw ay maghahandog sa Panginoon, sa kanyang dambana, at maalaala mo na meron kang nakagalit o kaaway, Mhm. iwan mo muna ang handog mo, puntahan mo siya, makipag-ayos ka. Kapag okay na, saka ka bumalik. So, ang pinapakita po nito sa atin ng ating Panginoon, baliwala ang ating pagsamba tuwing linggo o tuwing pagsamba natin sa Kanya kung meron ho tayong mga kaalit o kagalit. Kaya dapat po Amen. yung unity makita po sa atin. At panguli, ito pong verse, yung sa discipline sa church, pinakita po ito sa Matthew chapter 18:15, sinabi po doon, kung malaala mo ng iyong kapatid ay may tampo sa'yo, puntahan mo. So, ibig sabihin, tayong mga Kristiyano po, bilang matured Christian, para wala pong gulo, minsan may mga kapatid na talaga mababa ang loob, ay mababa po ang ano nila, yung pusong mamon, matampuhin, hindi umaaten. Tayo na po yung mag-adjust, puntahan agad natin sa kanilang tahanan at mag-pray. Kapag okay na, O- o- okay na. Okay, So mga brother. kapatid, Amen. itong message at ang sabi ng Panginoon, kapag nagawa niyo itong requirements na to, itong condition na ito, diringgin ko na ang inyong mga panalangin. Patatawarin ko na kayo at ibabalik ko na ang mga katiwasay at kasaganaan sa inyong lupain. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magandang umaga po. May tanong sa'yo, Amen. Jesse. Jesse, may tanong sa'yo. Kailan ba yung schedule nyo ni Doc Titus dyan sa inyo? August ano po ito pong ano po, baka po kasi kasi may mga ano pa, baka po sa August 16, andito po sila. Kasi Anniversary ang nyo? pamimigyan ko kasi 23 or 16. Sabi ko, mas maaga kasi pag ididikit po kasi sa anniversary, medyo ang nangyayari po, alam naman po natin yan, pag anniversary, pagdikitan po yung mga gawain, Sabado, overloaded na, naku Oo. po, pagod na Preparation. kapag araw ng linggo. Okay. Mhm. Kaya yun po, Sige. August 16 po, yung amin nabanggit kay Doc Titus. Thank you. Thank you, Ah, Brother Jesse. Si salamat ano naman? po. Si ano Amen. naman, Brother James Peter, mga has, kumusta? JP, kumusta na? Anong pwede mo i-share sa aming verse? Anya ka ba? JP, kumusta na? Some Okay. verse. Ay, ano po, okay lang po. Pasensya na po, medyo mahina po yung connection medyo Oo. bumabagi po kasi. Yan. Narinig namin. Pero, ayun po, Gandang boses. rinig naman po. Oo. Opo. So sa akin po I think yung pinaka-verse po ay, ayan po yung Matthew 4:19. Mhm. Ano po, nakalagay po doon ay, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mamalakayan ng tao. So, ayun po, parang, I think yung Ah, yan po yung isa sa heart ng discipleship natin, yung pag-win ng souls natin sa Panginoon. may tanong ko dyan, JP. Talagang ano po, no? Unang-una po ay susunod tayo sa Panginoon, Hmm. and po, tayo Eh, po ay gagawin pong fishers of men, mamamalakaya po ng tao. So I think yung equipping po natin, tuloy-tuloy lang po. yung ano, may tanong So, ako. po sa akin, yung tuloy na proseso ng paglago natin. Sige po. JP, Mhm. JP, may tanong lang ako sa iyo. Paano kung ano, halimbawa, tayo, I'll make you fishers of men. Yung mga iba gusto nila mga meat lover. Ha? Mahilig sa karne. Patulad ni Brother Anthony, mahilig yan sa meat. I'll make you meat, meat men Ah, or meat men, Si mga vegetarian. ay si brother ano siya to?
Anak ni Susan yan, di ba? Sister Susan? Oo, si JP. Opo. JP. Yan, ikaw ang gusto-gusto ko makita sa personal sa aking pagbabalik dyan sa Pilipinas. Ba, Kasi talaga. hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala na nagkaroon ng isang pastor si Sister Susan Kimson. Kasi magkakababata kami lahat di ba? Yes, sinabot natin. Hmm. Di ba? So Hmm. parang Baka hindi pa ako pinapanganak na siya noon, Brother Anthony. natutuwa ako na isa sa mga kapatid Hindi namin ba? sa mga Hindi pa barkada. pinapanganak si Brother JP noon nung umalis tayo sa Pilipinas. Oo, Oo. 1988. Oo. Hindi pa Pero Tuloy. siyempre, para bang nakakatawa na isa sa mga barkada natin sa fellowship na nagkaroon ng isang anak na dedicated ba sa pananampalataya sa pagiging pastor. At saka bagay na bagay sa kanyang pagiging announcer, maganda yung boses niya no? Oo. Kaya Praise God po. talagang we are very much proud of you, brother, na huwag ka mag-alala at magiging magkakasama-sama din siguro tayo pagdating Oh, ng panahon dyan sa... Kamo na, Brother Anthony. Si Brother Yeah. Larry naman, anong verse mo may share namin? Part ng soul winning. Hindi, nakalimutan ni Brother, ni Brother Tito Pel yung schedule Si Sister Nerissa Aglubag, ngayon lang natin siya nakita. Ngayon ko lang siya nakita. Sister, Oo. kumusta na po? Taga saan po kayo? Hmm. Taga Yan. taga parang Mindanao, gi-invite po ako ni Sister Ruth Dihano. Oh, Oo. Sister Ruth. No, thank you, Sister Welcome Ruth. to the Nandito si- online. Okay, thank Ngayon lang you. ngayon lang siya nakita. Ano Welcome muna to the natin si online. sige, Congratulations, eh. Oh. Congratulations. She just graduated her masteral degree. Oh. Yeah. Wow. Amen. Congratulations po. Amen. So ngayon Yeah. nag-share I see. tayo ng verse may lang yung yung paborito nating verse para yung pang soul winning. Mga nagbigay na si Brother Jess. About si Brother Larry, ano. Tapos susunod si Brother June. Tapos pwede ka rin yung sumunod kayo basta i-raise nyo lang hanyo. Brother Press nyo lang Larry, yung pang soul Larry. winning. Yung mga memorable verse na mapapag-isip yung mga tao katulad ng John 3:16 pero siyempre alam na natin yan, skip natin yan. Yung isang mga verse na pwede nating very appealing sa mga tao. May binigay tayo ng verse. Bago lang to si Brother Larry Ariansano. Ngayon ko lang hindi siya nakita. Welcome to the online ministry, Seminary brother. po siya. No, Seminary? Brother Anthony, Seminary. wala absent ka nung mga panahon nandito si speaker si Brother Larry. Alam mo, sa totoo lang talagang kung ano man ang plano ng Panginoon, talagang gustong-gusto kong makita yung mga ating mga batikang pastor na galing na Manila Bible Seminary. Basta kung saan man sila galing. No. Yan ang isa sa mga sana magkaroon ng Merong katuparan na MBS, merong DBS, merong CBS, yeah. Wag lang yung NBC tsaka yung mga IBC. Sige, welcome to the online, Brother Larry. I wanna hear your verse. Tapos yung iba magsi-share. Si Brother. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw, kapatid. Brother Anthony, nagkita na po tayo last time dito sa Zoom. Zoom. Ganun ba? Kasi alam mo masyadong on and off ako dahil sa sitwasyon ngayon Pero si Brother Kaya yung aking verse po ay very familiar po sa atin lahat. Very familiar na sa sobrang familiar na tayo, nagiging hindi na napapansin minsan kasi nagiging natural o spontaneous na lang pero dapat lagyan ng intentionality. Yung verse 8 ng Acts chapter 1 verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Parang ine-echo lamang niya yung Great Commission, our Jerusalem, our Judea, our Samaria, and to the ends of the earth. Ang Great Commission is kumpleto, no? Hindi lamang yung Jerusalem natin. May mga Jerusalem tayo, yung mga familiar sa atin. Yung Judea natin, yung kumbaga sa kabisaya mo pero hindi mo kalugar. No? Taga-Luzon kayo pero hindi kayo sa isang lugar. At yung Samaria naman natin, Pilipino, sampu lang po, Pilipino pero magkaiba tayo. Nasa Luzon ka, nasa Visayas siya, nasa Mindanao. No? Pag in-apply natin sa biggest picture,
bansa ng mga pinag-uusapan, ano? Kung nasa Pilipinas ka, baka nasa Southeast Asia ang ang Judea mo o Samaria, o sa ibang continent kung i-apply mo sa ganun. Pero ang aking pinaka-concern ay yung numbers, yung huli, to the ends of the earth. Itong to the ends of the earth ay nagkukompose ito ng mga unreached people groups. Yung mga unreached people groups, majority ng unreached people groups, almost 6,000 unreached people groups ay nandito sa Asia. Nandito sa Asia. At while nakakalungkot na maraming mga churches, palagay ko hindi tayo exempted doon na nag-aaway-away sa mga maliliit na mga bagay, maliliit na mga usapin sa church. Nakakalimutan yung unreached people groups to the ends of the earth. In our way, hindi naman kailangan nating pumunta doon pumunta para it's good, it's a privilege na makapunta ka sa mga unreached people groups sa ibang bansa. Pero sa bansa mismo natin ay merong mga ganun no? But, dito sa context namin sa Singapore, the nations of the world are here. A lot of nations of the world. Sa Pilipinas, alam ko merong mga ganyan Tulad niyang may mga refugees dyan na nandyan. Sila yung mga unreached people group. Sila yung ends of the earth. So it's a very impactful sa akin yung verse na ito, mga kapatid, dahil God has given me the privilege of experiencing my Jerusalem, my Judea, my Samaria, and my ends of the earth. And kumbaga sa thank you, Lord. It's a privilege to be part of your kingdom. It's a privilege to be part of the team that will advance your kingdom. Lahat tayo may kanya-kanyang role, and we have to just harness one another, mag-encourage one another para magawa natin yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Yun lang po. Thank you po. Thank you, Brother Larry. We plan natin sa October. About Brother June, tapos si Brother Jack sunod. Yung memorable verse, ha? Okay, sa akin po naman sa Proverbs 29:11. 29:11. He who wins souls is wise. No. Ngayon pong panahon, ang millennial po ay time element po, hindi po human being. Ang sabi ni po is the words of God in season and out of season. Ano ba, bata ka pa, mangaral ka, matanda ka pa, mangaral ka, okay pa yon. Yung iba kasi pag natanda na, mayroon silang inferiority complex na ano sila, na deferred sila. I-overcome yon. Dito sa amin sa Santa Cruz, yung sa mall, kasi marami kaming mall, ay mga born again. Hindi po nakasulat sa Bible na franchise ng mga born again ang malls. Yun po ay franchise ng lahat ng mga ngaral. Kaya ang amin pong mall dito ay naka-schedule para sa preaching the words of God. At ang mga po ay nanghihingi. Ang ating grupo po ay nagbibigay. We will give them free coffee, we will give them free juice, and we will give them free leaflets and free Bibles. Kaya yun pong napapalaw niya na napambaya. Kasi ang ating traditional church sa statistic, dalaw ng dalaw, tapos nagdalaw, yung dinadalaw, ayaw naman dumalo. So you are wasting your time. We are already in the last day. Kaya nga po ang aming system dito, lahat ng mall sa Santa Cruz ay mag-penetrate ang Churches of Christ. Yun lang man po. At saka po yun, pinagpipray namin sila kung mayroon silang problem, legal problem, nandito naman si attorney. Kaya mabigyan po sila ng lingkod sa mga may tanong na ako, Brother June, yung bago natin susunod si Brother Jan. Ang kasi napapansin ko ang nangyayari ngayon na go to church. Dapat bang go to church o yung church go to the world, go to your neighborhood? Dapat ganun di ba? Vice versa po yun. Kailangan kasi first day of the week kasi mayroong instructions sa Bible specific. Together in one place in one accord. Church assembly po yun. Yung parang sa sa Hebrews din yun no? Sa Hebrews 25:10-25. Larry, mayroon po talaga you have to go out in your church. Dapat talaga kasi soul winning you need to go out. Brother Larry, ay yung mga trivial na maaaring hindi kami ang inutusan preferably, but we can be a share of prayer to them. Ang amin kasi immediate responsibility mga malls na nandito sa Santa Cruz.
Okay. Thank you, Brother Jun. How about Brother Jack? I-raise your hand nyo lang yung mga next gusto mag-share. Raise your hand. Brother Jack, ano sa'yo yung memorable verse niyo? Okay, we are all familiar sa babaeng Samaritana sa John chapter 4, di ba? At sa passage nito, alam natin kung paano na break ng Lord ang mga barriers. Okay? Kahit na siya ay pagod at nauuhaw, nang dumating ang babae, na break niya yung misunderstanding nila at saka yung racism na tinatawag natin. So, sa buhay natin bilang mga tagapangaral ng Lord, kaya natin ang mga karanasan natin na naranasan sa ating pangangaral ay i-pursue natin ang pag-share talaga ng salita ng Panginoon dahil katulad ng sinabi ni Pastor Larry, no, kailangan nating mag-reach out kahit kanino up to the ends of the world. So, mga minamahal, kailangan gisingin natin muli ang spirit ng evangelism sa ating church sapagkat dito tayo na-fail at ito yung malaki nating problem sa church ngayon dahil nga nauso ang mga social media and everything. Nakakalimutan na nating magpunta sa ating neighbor, sa ating ka-Jerusalem. So that's it. Yun lang. Thank you, Brother Jack. Ako, sa akin, meron akong, yung susunod, pag ready na kayo, let me know. Ang sa akin, ano to, yung irony. Alam mo yung irony, yung parang ang sabi dito sa, basta maganda to sa sa 1 Corinthians, saglit 1 Corinthians 15:32. Babasahin ko sa inyo. Ito ay irony to. Sabi ni Pablo, if I fought wild beasts in Ephesus, no more than human hopes, what have I gained? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we will die. Sa Tagalog yan, ibig sabihin, kung hindi bubuhayin ng mga patay, kung walang resurrection, walang pagkabuhay na maguli, na sabi niya nakikipaglaban siya sa mga ugali ng mga Ephesus, ay di kung wala yung gano'n na yan, let us eat. Kumain na lang tayo, uminom, at magpakasaya, kasi bukas mamamatay tayo. So it's an irony, parang yun, kung wala talagang resurrection, bakit pa tayo nag-gather, bakit pa tayo nag-zoom, bakit tayo nagba-Bible study, bakit pa tayo nagso-soul winning, o bakit pa tayo, kung walang resurrection. Pero ang totoo nun, kasi it's an irony, there is resurrection of the dead. So, tatandaan natin, merong buhay. Maganda yung 1 Corinthians chapter 15 the whole yan nakikipag-argue si Pablo, kung walang pagkabuhay na maguli, kung hindi tayo mabubuhay naman, bakit pa tayo, di ba, nagso-soul winning, bakit pa tayo nagba-Bible study? Isa yan sa mga verse na isi-share ko. Okay, meron ba kayong mga sinong susunod? Brother Anthony? Sino? Sister? Meron lang ako simpleng ako na muna. Meron lang ako laging nababasa dahil pag ako meron panahon, talagang nagbabasa pa din po tayo ng kasulatan ng Panginoon sapagkat alam natin na that is the only way to communicate with God is by reading His words. May nabasa ako doon sa Philippians 2:12 to 13 ba yun, na work out on your salvation with fear and trembling. So, ibig sabihin pala na ang Mute ka, Brother Anthony. Nakamute ka, naputol ka na. Nakamute. Can you hear me now? Yes. Okay, para sa akin yung Philippians 2:12 na yun, na work out on your salvation with fear and trembling, which means the salvation is for individual. Ibig sabihin hindi ko pwedeng iligtas yung aking mga mahal sa buhay.
kinakailangan din nilang i-work out. And the only way to save them is to share the words of God. Kaya nga, kaya nga para sa akin, if God's willing sa pagbabalik ng lawin ni Brother Ador San Jose, I am planning to let Brother Ador San Jose to visit na my clan. Alam mo na, yung lugar namin sa Olongapo City ay pinaplano namin na makapagbisita siya dyan bago siya bumalik sa Amerika at magkaroon tayo ng konting fellowship doon. At iyan ay isa sa mga pinaplano namin ni Brother Ador na kung sino makakasama ay we are all willing to fund na magkaroon ng katuparan yun na maipahayag ang salita ng Diyos. Kaya siyempre, tulad na sinabi ko nga sa ating lahat na ang salvation is for individual. Kaya nga work out on your salvation with fear and trembling. Anthony. Dadala po ninyo, Brother Jun, ano ba talaga yung ano na yun, yung Philippians, Brother Larry? Yung Philippians ba yun o Ephesians? Philippians 2:12? Ephesians 2:12 ba yun? Yung work out on your salvation with fear and trembling. Tama ba yun? Brother Larry Ariansano, ano po ang pinaka-message? Tama po yun. Philippians 2:12 po yun. Philippians 2:12. Philippians 2:12. So Brother Larry, yan po yung ano, yung salvation for individual. Sa mga Brother June. Tapos natin si Brother Tiope naman. Brother June. Yes, yung the Philippians 2:12 addressed to the Christian. We are already saved by grace. So we have to share it to other people. Okay. Okay. So si Brother Tiope. Ang sa akin ay common din ito, alam na alam ito ng lahat ng mga pastors, yung Hebrews 4:12. Hebrews 4:12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito ay tumatarak o nakakataho ng lahat ng pag-iisip ng mga puso. Yes. Meaning to say, ang salita ho ng Diyos ay hindi ho yan na nabubulok. It is always present na dala lahat ng pagpapala o unang condemnation, dala yung biyaya, unang karalitaan, lahat ng bagay ay sinasakop, dinadala ng banal na kasulatan. Kaya magpatuloy tayo kasi ang Biblia ho ay buhay na salita. Walang kamatayan yan. Salamat. Amen. Ang dating sa akin yan, Brother Tiope, kung takot ka sa surgery, dapat mas matakot ka sa tabak ng Diyos eh. Correct. Talagang tatanggalin yung kaluluwa mo nun eh. Takot ka sa surgery. Hindi kasi parang kapag ikaw nagkaroon ng karamdaman, di ba? At ikaw ay puso kang nanalangin sa Panginoon, sapagkat what we believe, we still believe in the miracle. Kapag hindi mo pa oras, nangyari kasi sa akin yan eh. Nung magkaroon ako ng karamdaman sa liver, ang sabi ko sa Panginoon, you are the God who will judge, who will live and die in this world. Kapag gusto mo pa ako manatili sa mundong ito, ay ipagkakulob mo sa akin ang iyong banal na espiritu upang gumaling ako sa aking karamdaman. Gumaling ako. Di ba? So, ibig sabihin, meron pa rin na siguro ako mission na dapat magampanan. Hindi ko alam kung anong klase mission. Kasi dito sa Amerika, hindi ko magampanan ng mission dito dahil sa iba ang kalagayan ng Amerika, mga kapatid eh. Sa dami ng mga bills dito, bawat galaw mo eh. Pero sa tingin ko sa Pilipinas, sabi nga ni Brother Ador, iligtas muna natin yung mga Pilipino. Amen. Di ba? Amen. Kaya nung ako gumaling, so ibig sabihin, hindi ko pa oras. Di ba? Kaya magpapatuloy akong magpupuri sa kanya kung sa anong paraan niya ako gagamitin. Pero kasi ang nararamdaman ko, parang malaking bagay ang magagawa ko sa iglesia ng ating Panginoon sa Pilipinas eh. Lalo na dito sa ating grupo na lumalago. Dati nagsimula tayo ng 3, ngayon nasa 26 na tayo. At kayong lahat na nandyan, ay alam ko kayo ay mga tunay na Kristiyano. Kaya kayo linggo-linggo tayo, lahat linggo-linggo nagtitipon-tipon sapagkat naniniwala tayo. Sapagkat naniniwala tayo na kinakailangan tayo ay maging handa sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay tulad ng isang magnanakaw na hindi natin alam kung kailan. Kaya tayo ang sabi nga kayo nga ay magpuyat at magsipanalangin. Kaya siguro yan ang ginagawa natin na kung sino man na may panahon na malaking bagay itong ginagawa natin online dahil nakapagbahagi tayo ng mga salita ng Diyos. Amen. Amen. Sino sunod? Brother Mon.
Saan? Si Sister Malu. Marinig natin ang Malo, kanyang sige, si boses. Brother Mon muna, then Sister Malu. Maramon. Okay, Maramon. Ramon. Ramon, wala Okay. ka pa. Para sa akin, Ha? para sa akin ito yung verse na bagamat hindi siya kumpleto sa tinatawag natin plan of evangelism, pero in details parang naroon na rin siya. Yung actually ginagamit ito ng mga ibang grupo, kung tawagin nila one verse evangelism. Pero sa akin hindi one verse ang gagamitin ko, 2 verses evangelism. Okay. Sa Romans chapter 6, yung verse 3 and 4 saka verse 23. Sabi sa 3, alam niyo naman nung binaptize tayo para maging united kay Christ Jesus, nakasama din tayo sa kamatayan. Kaya nga, nung binaptize tayo, namatay at nilibing tayong kasama ni Christ. Para kung paano binuhay si Christ sa tulong ng kapangyarihan at kadakilaan ng Ama, gayon din tayo, magkakaroon tayo ng panibagong buhay. Verse 23. Kasi kamatayan ang pambayad sa kasalanan. Pero libreng binigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ito yung kadalasan ginagamit ng ibang grupo, yung verse 23 lang. Dinagdag ko na yung verse 3 and 4 kasi yung 3 and 23, walang baptism dun eh. Oh, parang bitin Pero, bitin eh. Pero ang chapter 6 parang kumbaga sila nag-conclude kagad sa 23 without looking back yung verses 3 and 4 na importante in chapter 6 ng Romans, di ba? So kung nilay-nilayin natin ito, napakahalaga itong verse 23 at verse 3 and 4 sa ating evangelism, di ba? Mapapansin natin dito, yung unang-una sabi, the wages of sin is death. So yung salitang wages, bakit ba tayo nagkakaroon ng wages, di ba? Kasi meron tayong ginawa, naghanap buhay tayo, di ba? Tayo ay nagtrabaho. Mahirap naman nagtrabaho ka, walang kapalit. Delikado 'yon. Gutom. Gutom. So, yung wages na ginawa mo, you deserve it, di ba? Yung trabaho na ginawa mo, you deserve the wages. So, para matanggap mo 'yon. So, yun yung matatanggap mo. So susunod naman dito, pagkatapos ng salitang wages na ginamit niya, sumunod doon, yung tinatawag nating sin, the wages of sin. So pag iniisip natin salitang kasalanan, ang lumalagi sa ating kaisipan, ano kaya yon, di ba? Ang iniisip lang natin kasalanan, yung moron of an action, yung nagagawa natin. Pero ang kasalanan hindi lang action eh. It's more on our attitude din. Yung attitude natin, yung pagtingin natin. Sabi nga sa Bible, iniisip mo pala kasalanan eh. Hindi mo pa nga nagagawa eh. Di ba? So yun yung kasalanan, di ba? So sa any point in our life, makapapansin natin yan. It seemed that napalayo tayo sa Diyos because of this sin. Okay. Nagkaroon ng distansya ang Diyos sa atin sa pamagitan ng tinatawag nating kasalanan. Yun ang naghihiwalay sa atin. Maganda itong verse eh. Then yung pangatlong sabi niya, the wages of sin is what? Death. Death. Hiwalay. So pag inisip natin yung death, separation, malungkot, di ba? Pag may kahit kama literal, kami lang magkakasunod ng isang linggo, kalilibig lang ng isang pinsang buko. Ngayon naman kahapon, namatay din naman yung isang pinsang buko rin. Sunod-sunod lang. Linggo lang ang araw lang pagitan. Tapos kahapon may namatay na naman kami members sa church. Yung isa naming member sa Project 7, yung namatay din, na bago kang ulo, nadulas. Tumama yung ulo, patay. Kaya ingat tayo sa ating paglalakad, mga kapatid. Oo, ingat tayo. Mga edad-edad na, yung inaapakan natin, siguraduhin natin na walang, yung lumot. Ni Brother Anthony, naglalakad kami nung minsan, nadapa ako napaganon ako kami, magkasama kami ni Anthony nung sa California. Oo, naalala ko yun. Nagulat ako eh. Hindi ko alam na meron pala si Brother. Buti sa ang bagsak ko paharap kung palikod yun. Yan ang mahirap. Ibig sabihin kaya nagulat ako noon, hindi niya binanggit sa akin na meron pala siyang back pain, pero dahil nga sa hindi pa niya oras, kasi kapag naniniwala ba kayong lahat na kapag hindi mo pa oras, hindi mo pa oras, di ba? Naniniwala kasi ako doon eh. Kita mo naman ninyo yung mga sa eroplano na sumasabog, may mga passengers. Oras na nila yun kasi wrong time, wrong place, di ba?
Kaya siguro talagang importante lang na manatili tayong nagkakasama-sama sa paglilingkod. Yes. Magpaalalahanan nga, di Okay. ba? Yeah. So, Kaya tuloy katulad natin. yung katulad yung mga kapatid natin nagbibigay ng mga bersikulo. Oh, totoo pala 'yun, 'di ba? Romans 23, kung ano para isang paalala sa atin, 'di ba? Lalo na Bigyan kapag mo tayo si nanghihina. Okay. Bigyan mo si Amen. Monching Okay. magpatuloy. No? So, Oh, tuloy natin. So, yung death, nakita natin, alam na natin death means separation. Kapag tayo namatay, yung kaluluwa natin, separated, maghihiwalay sa ating katawan. Minsan, pag ako nagigising sa umaga, bumabangon ako, tinitignan ko, baka may naiiwan na akong katawan. Napapalingon ako, baka may naiiwan ng katawan. nga, no? Mahirap nun, brother mo, baka mamaya yung katawan na iwan, yung sa ibabaw na, no? Iba na yun, Hindi, manananggal ka. napanood ba ninyo yung movie ni Ghost, yung si Patrick Swayze tsaka si Demi Moore? Ah. Yung movie na Ghost, napanood niyo yun? Yes. Parang Galing. ganun yata, parang ganun ang mangyayari sa atin na ang katawan na ang espiritu hiwalay sa ating katawang lupa, 'di ba? Oo, wala Pag naano tayo, pag namatay, no? Okay. Sige, Kaya, si Brother Robert, nagre-raise hand si Brother Robert bago si Brother Mike. Brother Robert. Well, I can be able to share para sa gospel natin itong Old Testament verse na isinare ko sa bawat isa. Sinabi Hey, niya don't curse. at sinabi This is a niya Christian online. yan, Exodus 6:1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ngayon iyong makikita kung ano ang gagawin ko kay Faraon, sapagkat sa pamamagitan ng isang malakas na kamay ay payayaunin niya sila, at sa pamamagitan ng isang malakas na kamay ay palalayasin niya sila sa kanyang lupain. This testament is none other than a mirror of our gospel age na dapat na maunawanan ng lahat. Ngayon, sa mga ministro, ang mga manggagawa ng Panginoon, minsan nakakalimutan po nila ang testament na to, no? Minsan na nangyayari sa kanila, itinayo nila raw ang iglesia. Hindi naman yung itinayo. Ang Panginoon ang nagtayo. Ang Holy Spirit actively working at this time. Were you able to have noticed even in the Old Testament and the New Testament, God's name was not mentioned. Yun, Jehovah, gawa natin pong mga tao po yun. Gawa po natin yun. Naalala ko nung nag-aaral pa ako ng college noon, sinasabi nila ay isang tradition yun, JEDP. Joshua, Elohim, Deuteronomic, sa priestly tradition, yung mga names na yun, they are not Hebrew Testament. Hindi Jehovah ang sinabi sa Testament ngayon. Ngayon, para kaiklian natin, maunawaan natin ang salita ng Panginoon, namnamin natin ang Panginoon ang gumagawa. Halimbawa, isinare tayong Brother, gospel. Pundenares, ano ba yung binanggit mo yung sa Exodus ba yun? Sa Exodus? Opo, Sa 6:1. 3:14? 61. Ano, kakanta ka ng Exodus? Wow! Hindi pa ako handa nun. Medyo mabublil pa ako noon. Nahihirapan pa ako magsalita ng mabilis at mag-awit noon. I-ensayuhin ko. Pare-recover ka rin, brother, Oh, bro. Opo, You can be recovered. makaka-recover rin po ako. Ngayon, pagpatuloy ko pa pagsasalita po noon, ngayon ito isang reflection natin na dapat na maunawa na actively God is at work. The Holy Spirit is at work. Sa New Testament time, nakalimutan na yata natin lahat na si Jesus, ang ating Panginoon, nung umakyat siya sa langit, iniwanan niya ang tagubilin na ang Holy Spirit ang gaganap. Hindi tayo ang gaganap na para i-converte sila. Isipin natin, ang Panginoon ang gumagawa ng lahat. Ang Holy Spirit na hindi natin pinapansin ang siya gumagawa na sa lahat. Ngayon, Parang tayo, Brother Robert Puntenares, para tayong instrument. Paggamit lang tayo, ganun. Okay? Yes, opo.
Yan Thank po you. ang isang kaatagubili na ganapin natin po sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Thank Thank Tuloy you. ko, Bor. Tuloy ko. Oh. Tama na, Tuloy ko. Balimon, may ano muna natin si Brother Mike. Nakaready mo na Sige. yung mga iba, pag ano na sa linger longer yung iba. Brother Mike, anong verse mo? Yes, Mike. opo. Ito po sa akin, Romans 12 verse 1 and 2. Katulad na sinabi ni Brother Robert. Sabi nga po rito sa 12 verse 1 ng taga-Roma. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong tinawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya, ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Sa verse 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Purihin po ang Diyos. Amen. So, ang tanong dyan, Brother Mike, paano natin mapipresent na ang ating body na holy? Eh, hindi naman tayo holy. How can we present our body na banal? Acceptable na ang ating katawan hindi nga acceptable kasi marami na tayong sakit eh. Mataas ang blood pressure, diabetic. Present your body. Physical body ba 'yun, di ba? Present your body as holy, acceptable, katanggap-tanggap yung kasalanan na lang natin. Paano natin sino mag-i-input? Kasi isa 'yan eh. Sa 'di ba sa Romans 12:1 and 2? Yan ang natin, yan ang worship natin eh. How do we worship God? Ang iba kaya ang iba ayaw nang pumunta ng church kasi nga hindi sila karapat-dapat. They're not worthy. Sino may mga makaka-comment diyan na Brother Larry or Brother Larry Arinsano or Brother James Peter kayo Brother Charles. Saglit mo na isusunod kita. Yan ako muna tong iba para marinig natin ang boses ng iba. Brother Charles, ano ba tayo? Anong verse mo? Paboritong verse? Bago sagutin ni brother mo yung sa 12. Brother Charles, paborito mong verse? Paborito kong verse? Very impacted na nai-impact tayo na life-changing para sa atin. Yung pag naalala natin, nako, tama pala yun. Dapat pala talaga lagi nating yung verse na life-changing sa iyo na hindi ko masyadong kabisado yung verse pero may sa Book of Psalm yung blessed are the men who planted in the streams of water. Ano bang verse yun? Blessed is the man. Yeah, blessed are the men who was planted in the streams of water. They don't wither. They live, kasi yung water kasi is the word of God. Naka-plant ka sa word of God, you never pain, you never die. You keep getting stronger. Yun ang hindi ko lang masyadong kabisado ang verse yun eh. Pero siguro natatandaan nyo kung anong verse yun sa Psalm. Yung ba sa Psalms 1:3? Psalms 1:3? Yes. Psalm 1:3. Kung sino lang, kasi wala akong Bible dito. Yun, Brad, basahin mo nga yung Brad. Okay. Psalm 1:3. Sino may nakakita na? Kung wala, ay babasahin ko. Psalms 1:3. Para siyang punong nakatanim sa tabi ng batis, namumunga ng sakto sa panahon. Hindi natutuyo ang dahon. Lahat ng ginagawa niya, successful talaga. Yan yung punong yan ang siguro ang eternal yung puno ng buhay Yan na siguro.
Kasi living waters hindi natutuyo Ha? It's sa English yun, no? He shall be like a tree planted by the rivers of water that bring forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Magandang verse na yun. Oh, Yeah. maganda. Sino pa? Thank you, Yan Brother ang pinaka-kuha ko. Ang pinaka-kuha ko yung tawag ito yung parang guidance ko yan eh. Para kang, pag nagbabasa ka ng Biblia, para kang laging fresh ko no? I-fresh yung mind mo, fresh yung ano mo. Oh. Brother Larry, meron kang bago natin bigay kay Mon? Yung tungkol kanina sa nabanggit nyo na if you feel like you are unworthy to worship the Lord, to join with other believers. Yeah. Actually, if we are feeling that way, that's okay. Kasi hindi ka lang nag-iisa maraming tao na nakakaramdam ng ganun. But you have to be assured that Christianity is not about worthy people worshiping the Lord. It's all about unworthy people worshiping the Lord. So if you feel like you are unworthy to lift up the name of the Lord, then you are the one of those persons na iniimbitahan ng Panginoon para sa kanya. Kasi alam naman natin yun, grace is not earned. It is the work of the Lord na sa atin. And to connect, nabanggit ni Brother Anthony kanina that we have to work out for our salvation. Just means, it's like palagi nating narinig yung illustration na you have a muscle, magpalagay ka lang ng muscle, work out your muscle, parang ganun. Kapag nasa Panginoon ka na, work out your faith para lumago. And you have to remember, Jesus came for the unworthy. No? He said, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. So if this feeling of unworthiness is tied to guilt, shame, or mga pagkakamali natin, you are not disqualified from worship. In fact, you are being invited into deeper healing. And if you'd like to experience more of Jesus, then come to Him. You are one of the candidates para lalong lumapit sa Kanya. Amen. Yun lang po. Thank you. Maganda yun. Basta tatandaan lang kasi wala naman talagang perfect na wala namang ang holy, kaya pinaging holy tayo pag na si Kristo sa atin. Pinaging holy tayo, accepted dahil yung blood ni Jesus, kasi pag nakobera na yung kasalanan natin, yung kung blood lang natin siguro maraming defect 'di ba? Kung blood lang natin yung mga buhay natin maraming defect, pero pagkasama mo si Jesus, parang tayo, nag-guide tayo Tama yung maganda yung sinabi ni Brother Larry. Okay? Brother si Mona, bago sunod si Brother June. Mon. Taas nyo yung 12 pa. Yung 12 tayo sa 12. Dito makita natin worship, maganda rito Romans 12 is about offering up, yung worship, yung salitang worship, importante. Maraming Kristiyano hindi alam salitang worship. Worship is from the Greek word proskuneho, toward to, bowing down, to prostrate. Ganon. So makita natin yung panawagan dito is to offer a living sacrifice. Worship is a giving, it's not receiving. Tandaan natin lagi. Kasi kuminsan ang iniisip ng mga marami, pag pupunta sa church para ma-bless. Hindi ganun We are there to bless the Lord, to praise God. Yun yung worship. Papunta sa Diyos, hindi palapit sa atin, hindi papunta sa atin lagi. Para lagi sa kanyang puntos. Tapos yung holiness, banal. Sabihin, pag dumating doon, dapat you have to repent of all your sin, malinis ka na, ready ka na, para walang bahid dyan sa katawan mo. Kaya yung tinatawag dito, next word ginamit ang acceptable to God. With His true worship. So yun daw yung true worship. Worship is giving, praising, giving up to God all meron tayo. Hindi receiving. Wag natin babalik rin ang worship. Kasi gano'n ang karamihan sa mga tao sa isipan. Gusto na sumamba para mabawasan ng kasalanan Okay. Hindi gano'n Thank you, Brother Mon. Sino pa?
Raise your, Brother Oh. Ador, andiyan pala si Brother Marvin Subillaga. Oh, Marvin, kumusta na? Ano ba yung Marvin, advice kumusta mo, na? Brother Marvin? Brother Marvin Subillaga. Silent Anong listener verse lang mo? po ako kanina. Anong Hindi, verse mo? Pero we are. napakaganda ng mga sharing. Pero para sa akin, I will stick to, kasi sinabi ni Brother Ador kanina, yung soul winning verses natin. Mm. Ako kasi, meron tayong two types of soul winning. Yung setting Bible study, at meron naman yung one shot. Kasi kung sumakay ka sa jeep na may nakilala ka, ano yung verse na ibibigay mo sa kanya? Siguro ako, ang bibigay kong verse sa kanya is Romans chapter 14 verse 8. We die to the Lord. If we live, we live to the Lord. So whether we live or die, we are the Lord's. Okay. Kasi minsan ng mga tao, di nila alam ang purpose nila dito sa mundo. The purpose is to gain wealth, fame. Yun lang yung alam nila. Pero the main purpose kung bakit tayo ginawa ng ating Panginoon is para magbigay tayo ng papurit para salamat sa ating Panginoon. And then, I will go back to the example of Paul. Na Paul he is the apostle for the Gentiles. Na gumawa siya ng setting of example kung paano mamuhay, kung ano yung pinakamahalaga sa kanyang buhay, na naging niya ang wealth, naging niya ang fame, naging niya yung lahat ng uri ng gustong magain ng tao dito sa mundo. Pero nung nakita niya ang ating Panginoon, isa lang ang gusto niyang magawa sa buhay niya. Na ang sabi niya, lahat ng nakamit ko sa buhay na to ay walang silbi. So ang sabi niya ay, if I die to the Lord, and if I live to the Lord. Ikaw kapatid, anong purpose mo dito sa mundong ito kung bakit ka nabubuhay? Amen. Kung may araw ka, kung may oras ka, just text me or call me and I'll be there. Yun lang. God bless. Amen. God bless. Okay. Who's next? Well, good to hear you, Brother Marvin. At it's been a long time na parang kailan lamang last year na kung saan ay tayo pare-pareho nagsimula. At we are very much happy to hear your voice again. Alam namin na nagpapatuloy kasi yung paglilingkod. Pero siyempre sabi nga sa Mark 9:40, ang hindi laban sa atin ay sa atin. Di ba? Amen. Okay, who's next? Ikaw, nagbigay ka na, Brother Anthony? Nagbigay ka na, no? Di ba yung tungkol sa salvation? Okay, yes. Wala na, tumatanda na eh. Who else? Sino pang hindi ano? Sino ba nandito? No, wala Baka na si Sister Malu. Gusto natin marinig yung boses ni Sister Malu. Sister Malu, wala naman. You're in a phone call. But when I'm talking to somebody and they hear you in the background, Okay, sino pa? Meet ko. Tapos na, Brother. Iano natin, teka muna. Magko-closing muna tayo tapos linger long. It's third, Nora. Leonora Tagle. Anong verse mo? Sister Erna. Dito, Sister Erna. Si Armel, wala pa rin. Morning. Okay. Okay. Ang topic po namin kahapon sa church, the power of prayer. Sa James 5:16, ang sabi po na ang panalangin ng taong matuwid ay malaki ang nagagawa. So, ang prayer po ay nagbibigay ng kapayapaan sa atin at paano natin pinapanalangin ng mga makasalanan para ma-share natin ang gospel sa kanila, ang salita ng Panginoon. At ang prayer po ay powerful. So, kailangan po ipagpanalangin natin, lalo na yung ating mga mahal sa buhay na wala pa sa Kanya, ay patuloy lang nating pag-pray upang sila ay tumanggap sa Panginoon. Yun lang. Malaki ang nagagawa ng sama-samang panalangin. Amen. God bless po. Thank you. Maganda yung verse na yun. Lagi tayong manalangin. Hindi yung pag may kailangan lang, doon tayo tatawag. Everyday, maging habit natin. Sister Malu, are you there? Yes po, good morning po. Good morning. Anong verse mo na may share sa amin? Yung akin naman po, yung naririnig niyo po ako. Narinig ka. Kumusta na, Sister Malu? Pakita mo ka. Okay. Ayun po sa John Sam, ba't kailangan? 15:16, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at
akin kayong minahal, ay inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Yun po, napakapalad po natin para sa akin. Mapalad po tayo dahil hindi pala tayo ang humirang sa Kanya, kundi siya ang pumili sa atin para maging mga anak niya. At yun nga, yung ating minister dapat ipagpatuloy na ipangaral ang salita ng Diyos para tayo po ay magkaroon ng bunga. Ano po, dahil yung bungang iyon dapat ay manatili din. At sa gayon, ano man daw yung hingi natin, pangangailangan natin sa araw-araw, pagkakaloob niya sa atin. Basta't patuloy po tayo naglilingkod sa Kanya. Yun lang po ang... Amen. Ano ba yung Ibig sabihin magpatuloy. Ibig sabihin magpatuloy. Huwag tayong tumigil sa John 15:16 yata. Opo. Hinirang malalim yata yung hinirang eh. Pinili, chosen. Chosen. Hindi hinirang. Ibig sabihin siguro yung mga pinili katulad ni Brother Ador, Sister Malu, Sister Larry, lahat ng mga pastor na nanatili sa paglilingkod, sila yung mga chosen na nagpapatuloy siguro. Pero kaming mga tupa na sumusunod lamang sa inyong mga pastor, nananatili siguro kaming matibay sapagkat patuloy kayong nagpapakain ng amin ng mga nagpapakain ng mga salita ng Diyos sa amin. Kaya siguro Brother Rene Perez, anong verse mo? Pwede ka ba? Okay, good morning po sa lahat. Sa Philemon verse 6. Sa Philemon verse 6, it says, I pray that the sharing of your faith may become effective for the foreknowledge of every good thing that is in us for the sake of Christ. Amen. Yon lang. Katulad sa before ni Sister Marlo, yung may nagsabi tungkol sa prayer, kailangan natin patuloy magpre-pray sa ating patuloy na pag-evangelism kasi hindi easy ang pag-evangelism. Maraming obstacles sa ating pag-evangelism. Yun lang, Brother Ador. Thank you po. Thank you, Brother Rene. Sino pang hindi natin si Brother Armel, Brother Oliver, Sister Erna. Sister Erna, anong verse mo? Sister Luz de la Cruz. Nagtapos na. Sister Luz, nag-ano ka na ba? Hindi pa. Sister Luz. Sige, Sister Erna. Sister Erna din, Sister Luz. So, magandang araw sa lahat. Yung verse ko ay 1 Peter 3:15. Naririnig niyo ako? Yes. Okay lang, okay. So, ito yung nakasulat. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. So, maganda itong verse na to. First, tayong mga Kristiyano, dapat yung buhay natin ay nagre-reflect sa pag-asang tinanggap natin sa Panginoon. Yung faith natin, yung buhay natin at yung paano ko ba sabihin? Yung buhay natin, kung ano tayo nasa loob ng bahay natin, yun din sana yung buhay natin sa labas. Kasi minsan double standard tayo. Iba tayo sa labas, iba tayo sa loob ng bahay, sa paligid natin. Sa labas, maaring napakabait natin, o sa church, napakabait natin, magalang natin. But sa loob ng bahay, iba yung ugali natin, di ba? Biglang sabihin nito na dapat yung buhay natin, yung faith na tinanggap natin, nagre-reflect talaga kung sino si Kristo sa buhay natin. Para kung yung tao magtanong tungkol sa pananampalataya yung tinanggap natin, ready tayo na mag-share ng gospel in all its entirety, yung kabuuan ng tinanggap natin. Hindi lang na
sa labas maganda tayo, maganda yung kalooban natin sa labas o maganda yung pagtingin ng tao sa atin sa labas, pero sa loob ng pamamahay natin within our family circle, iba tayo. So ganun lang sa akin. Yeah. Amen. Parang yung what you see, what you get. Kung ano yung naano, yun ang kasi may mga yung mga binibili mong product, ang ganda-ganda sa sa picture, pero pag naano mo na, 'di ba? Kailangan mo na, wala. yung alam ba na nagtinda si Sister Luz. Ang ganda ng tinda ni Luz, oh. Tapos ang tinig mo, bakit ang pait-pait, 'di ba? Kailangan yung luto mo talagang yun ang makakain mo. Kasi Pwede ba makita si Erna? Mukha ni Erna dyan. Yeah. Erna, pakita mo ang mukha mo. Miss kita eh. Ganun ba? Let me see your face. Walang satellite. Sister Luz. Ayan. Ayan. Kita mo na. Wala pa rin pagbabago. Yung pa rin. Maganda pa rin, Ate Ern. Sister Luz. Hello po. Yung sa verse ko po ay nasabi na rin po kanina sa Romans 3:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So alam naman po natin ng lahat na tayong lahat, ang lahat ng tao ay nagkasala po. Hindi po ba na walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So alam din po natin na lahat ng kasalanan ay mayroong kabayaran. So yung mga kasalanan po natin dito sa lupa, pinagbabayaran po, may kanya-kanyang karapatang parusa. So, sa mga nagawang kasalanan, yung iba nga po kung ano man daw sabi nila kung buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Sa atin pong spiritual life, yung mga ginawa po natin kasalanan is alam po natin na kamatayan po ang kabayaran nito. So, lahat po tayo ay subject sa kaparusahan ito dahil lahat nga po ay nagkasala. So, pero meron pong free gift ang Diyos. Alam po natin na binigay na niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ. So, through Jesus Christ ay makakamtan po natin ang kaligtasan, no? By believing in Him, by accepting Him as our Lord and Savior, and living every day our life with Jesus Christ as our imitation, our model po, no? Siya ang ating magandang halimbawa sa ating buhay. So we need to live na gaya ng Panginoong Kristo na isang humble and masunurin sa Diyos. So sinusunod niya kung ano po ang kalooban ng Diyos. At yan po ang dapat nating gayahin na si Kristo sa ating buhay. Mamuhay tayo ng katulad ni Kristo sa araw-araw. At sa pamamagitan lamang ni Hesus Kristo ay makakamtan po natin ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. Amen. Amen. Kung tayo siguro mananatili, makakamtan natin yung pangako ng Diyos. Yung kasi binanggit sa Hebrew 9:27, kung papaanong itinakda ang kamatayan sa tao, ang pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya medyo very critical yun eh. Kaya kung ano man talagang ginawa natin sa mundong ito, kung tayo gumawa ng kabutihan, kasamaan, meron palang judgment day. Nagbiro nga yung isa kong kaibigan eh. So, Brother Anthony, niwala ka pala na merong langit at lupa? Ay, langit at impyerno? Oo, binanggit niya sa Biblia eh. So, meron bang purgatorio? Ano yung purgatorio? Yun daw yung lugar ng mga tao na in process kung saan pupunta. Yun ang sinabi ng isang kaibigan. Wala akong nabasa sa Biblia na merong purgatorio. Process Brother Larry. Ewan ko kay Brother Larry. May alam siya tungkol doon. Wala po. Wala. Wala po. Ibang subject na yun. Wala po. Meron sa apocryphal books, purging. Yes. Merong yung purga, yung sa mga pag may bulati ka sa Pilipinas. Yeah, purga. Paglalabas.
Okay. Kaya wala talaga exception, ano? Talagang mamamatay ang tao. No? Kaya binanggit kasi sa Biblia yan, eh. Hebrew 9:27, you know. Sino pa hindi naririnig natin, Brother Anthony? Si Si, Brother ano, Arnel, si Brother Brother, Oliver. sino ba to? Si Sister Teresa Tambal. Oo nga eh. Sister Terry. Bago mag-prayer tayo, mag-prayer natin. Ha? Sino ba mag-pray natin sa ano? Ha? Sister Terry. Ha? Pag-uusapan man lang ang kamatayan. Ngayong Oh. nakilala ko na ng lubos si Jesus, masaya ako. Pag namatay ako, yun ang tagumpay. Mhm. Amen. Amen. Yan, Philippians 1:20. Anong versikulo yun, te? Half sister? Yung Philippians 1:21. Oh, 1:21. Philippians 1:21. For to me to live is Christ. And to die is gain. Amen. And to die is Amen. gain. Maganda yung Sister Terry. Yun ang pinakamasaya siguro natin, ano, yung ma-meet na natin si Jesus Christ. Kasi dito pag tumatanda na tayo, dumadami na yung mga sakit eh. Si Larry, medyo bata-bata pa yan ng konti. Si JP, mga bata pa yan. Si Jesse, medyo bata. Nirara yung mga, no? Si Marvin, medyo bata-bata pa yan. Medyo, ano pa yan, marami pa kayong kakaining bigas. So, marami pa kayong mapapaglingkuran. Continue lang. Okay? Marami ako inom gamot, marami. Mga nga gamot na inom. Yeah. Hindi. Dito sa Amerika, diyan naman tayo nabubuhay lahat sa gamot. Sa gamot? Sige. Ay, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, dito sa bago kong trabaho, talagang ting pupunta ako doon sa lugar na yun, isa independent living na mga mayayaman, na ang mga edad ng mga Amerikano nandoon, mostly mga Amerikano 100, 98, 80, sabi ko. Mahaba ang buhay ng mga to, bakit kaya? I just found out ba't mahaba ang buhay ng mga Amerikano kasi nga, number one, yung pagkain na kinakain nila, masustansya, pangalawa, medication, pangatlo, maraming pera. Depende rin yan, Brother Anthony. Marami din mga puti na bata pa namamatay na. Depende rin yan. Hindi. Meron. Hindi naman lahat. Hindi lang naman puti. Sabihin mo. Pero kung titingnan mo kasi dito, nasa 150 sila Puro mga Amerikano. No? So pinaglilingkuran ko sila. No, 150? Baka ano na yan, mga scam na yan. Hindi, 150 silang nasa independent living na retirement home. Anong 150 edad or ano? Hindi, 150 na resident. Akala ko yung edad Ini-interview ko sila. Pinapano mo naman na. Sabi ko, what is your secret about life? Why is it that you have a longer life? Ang sinasabi nila, siyempre, masustansya ang pagkain sa Amerika. Maraming at mayaman. Kasi sa Pilipinas, kapag wala kang pera, dinala ka sa ospital, pigok. Dahil wala ka pang bayad ng mga gamot. Ganun lang kasimple sagot nila Very practical. Brother Larry. The truth is, yung senior ni Brother Anthony. Okay, ano po yun? Reality po yun kasi very practical. Katulad sa Singapore, mahaba yung buhay nila. Tapos dahil sa kinakain at saka sa medicine. Kaya nga, merong mga sakit na nagagamot dito, hindi nagagamot sa ibang bansa. Kaya ang aking take naman diyan sa mga medicines na tinitake natin kasi na-invento yung medicine na yan dahil sa wisdom na binigay ng Panginoon sa mga doctors din Kaya it's part of the miracle. Kaya I always advise kapag kayo niresetahan ng doktor ng maintenance, take it. Kasi sa studies, yung mga taong nagugulat tayo, wala naman siyang sakit, wala naman siyang maintenance, ba't biglang namatay? Kasi hindi siya nagpa-check up Pero itong may maintenance, ang haba ng buhay. Kasi ayon sa studies, yung mga may maintenance, they take it very religiously, humahaba ang buhay nila. No? Kasi that's the miracle of medicines. At galing din sa Panginoon yung wisdom na yan. Okay. Amen. Sino bang pinakamatanda na natin dito?
Don't raise your hand. Huwag niyo itaas ang kamay. Importante, maganda, wala ka maintenance. Yes. Ako walang maintenance kasi walang pang-maintain. Papipiliin tayo, maintenance of life o extend the life. Doon na ako sa extend the life. Hindi naman ang issue diyan talagang may nauuna, may nahuhuli. Ang mahalaga diyan ay ready ka na ba? Hindi yung sa haba ng buhay mo, it's how long you live, but how you live. Paano ka nabubuhay sa Panginoon? Isa yung mahalaga. Everlasting life Siguro tayo. tagal tayo. Ha? Brother Larry, ilang taon ka na ba? Hindi mo naman tanungin yung edad mo. 53 po. Ba? Bata pa? 7 years ka lang. 53 ka pa lang, Brother Larry. Mukhang bata ka pa nga. Kami nila doon, nasa 60s na eh. Mukhang 60 na ba? Wala. Sa itsura mo 60. Kami ni Brother Adon mukhang 60. 66 na ako eh. Kaya lang naman mukha kaming bata kasi hindi ako nakikipag-hang around sa mga matatanda. At saka, I'm trying to be... Mag-66 na eh. Mukhang bata pa din, no? Brother Pai. Sila mag-share ng verse. Ha? Nakikinig na. Magko-closing na tayo kasi iba may mga lakad din eh. Brother Oliver, meron kang verse? Brother Oliver. Sino ba yan? Si Brother Oliver, ating yan. Yan ang magpiprint ng natin. Maraming din. Okay. Okay, kung wala na, Brother Larry, ikaw nga mag-closing prayer. Pakisama mo yung may mga sakit natin. Recovery, si Brother Oliver, recovery din yan. Isa, si Brother Joselito, recovery, 2. Si Brother Robert. Tenares. Nagpapasalamat tayo kay Brother Robert na makikita natin ang kanyang patuloy na nagiging masaya. Brother Larry, meron ka bang pen? O may memorize mo yon? Sige po. Pag nakalimutan ko, sabihin nyo lang po. Isisingit ko. Sige. Hindi pwede, brother, kasi kapag nanalangin ka, nakikipag-usap ka sa Espiritu Santo, baka hindi pwede itigil. Robert po. Si Brother Robert, si Oliver. Rodora. Brother Rene. Si Brother Rene rin. Isali mo si Brother Rene Perez. Siya may coming si Brother Rene Perez. Mr. Mirape. Mirape. Si Junjun, kung kakalimutan, anak ni si Junjun. Opo. Kapatid ko po. Rodora. Ilan na yun? Yung mga recovery, Oliver, Rodora, Mirape, Continares, sino pa, Joselito. Si Brother Rene Perez, nakaraos din yan sa kanyang... Si Brother Robert, recovery. Si Brother Rene po. Health issue na, Brother Rene? Sa ngayon po, by God's grace, okay naman po. Pero patuloy pa rin ang treatment at coming pa yung another laboratories para sa pagtingin sa aking pagtingin sa aking thyroid issue. Okay. Brother Larry, pakisama mo na rin ako, si Brother Anthony, siya isang blessings na muli ko natanggap sa ating Panginoon. Muli ako nakakita ng magandang trabaho. Maraming salamat sa lahat ng panalangin nagbigay sa akin upang magpatuloy ang ating online ministry na may pagpatuloy natin ang ating fundraising. Amen. Thank you po. Thank you. Sige, Brother Larry, then yung iba kasi magsa-sign off na. Yung iba, pwede mag-linger longer. Okay, sige brother. Po, tayo manalangin sa Panginoon. Let's pray to the Lord. Let's come into the throne of God's grace. We believe that we move, we live, and have our being only by the grace of God. Father in heaven, we thank you for this Zoom gathering. We come before you with grateful hearts, thanking you for the sacred time we have shared together. Thank you, Lord, for the gift of your word, for the richness of your word that we have shared. They are all alive, powerful, and very personal, Lord. Sometimes the sharer would not think that would just think that it's his favorite verse, but it makes an impact to any one of us, Lord.
As we have listened to one another's favorite verses, we have seen how deeply you speak to us, Lord, in unique ways, yet always with the same love and truth. Father, we Amen. praise you for the encouragement, conviction, and comfort your word has brought to our hearts today. Thank you for using each one of us, each voice in this Zoom gathering, reminding us of who you are. You are our rock, our shepherd, our redeemer, and most of all, our friend. Help us to take these scriptures with us, Lord, not just as words remembered, but as truths lived in our daily lives. May we continue to come into your holy presence, and may your words continue to shape our thoughts, strengthen our faith, and guide our steps. And may your Holy Spirit deepen our hunger to move of you through your word. Father, we Amen. thank you for the many brothers that come to you through prayers, asking, Lord, for your grace, for your favor. Like Brother Anthony, thanking you, Lord, acknowledging that the work that he had Amen. received, he had now, the blessings of job comes from you. And we go with him, Lord, in giving thanks to you. We also come to you, Father, bringing our brethren like Sister Rodora, Brother Robert, Brother Amen. Oliver, Sister Merafe, for their continuous recovery. We pray for full recovery, Lord, to be Amen. granted to them so that they can get back to their normal routine or whatever they want to do, Lord, that has been hindered because of this sickness that they have. We pray for full recovery in the name of Jesus Christ. Also, Father, we pray for those who have health issues like Pastor Rene, Brother Rene, and my friend Brother Junjun Tambal, Lord. We pray that you continue Amen. to be with them, assuring them that you will never leave them nor forsake them. You will always be with them. You will provide provisions to whatever they need as they as they go for medication. And we pray, Father, for your divine health to each one of us here. We don't have to wait for sickness to strike us for us to live a healthy life, but we pray that you give us wisdom, Father, so that we can take care of this body that you are going to use for us to spread the gospel, and for us, Lord, to be continuously used by you for the advancement of your kingdom in this world. Thank you, Amen. Father, for the people behind this Zoom gathering, especially for Kuya Ador, that you have used mightily, Father, to reach out, even those people who are unreachable, and even those people, Lord, who are so discouraged, so disappointed, so burned out, but now they feel that they are encouraged and they are welcome to this family, to this fellowship, Lord. Thank you once again. May your blessings be each one of us, and may each one of us continue to build our relationship with our Lord Jesus Christ, so that every time we share the gospel, we share, Lord, with a heart full of your love, and we share a mind full of your word. Thank you once again. We give you back all the glory, and this is our prayer in the name of your mighty Son and our Savior, Jesus Christ. Amen. Amen.